Good day, everyone. I just want to praise God for giving me this opportunity na makapag-share sa inyo ng aking testimony about my own road out. So, it was 2016 when I decided to go back to work again habang tinatapos ko yung master's ko. So, nagpasa ako ng resume ko sa iba't ibang companies pero may napupusuan talaga ako, which is yung healthcare company dahil I was a frustrated doctor. And so kahit papano gusto kong ma-engage or magkaroon ng connection sa mga doctors that time. Aside from that, maganda yung benefits ng company na yun. Praise God, natanggap ako noong 2017. Pero during that 5 months ng probationary status, medyo nagkaroon ako ng takot and kaba kasi nakita ko na mataas yung lifestyle ng mga tao kasi nasa sales and account management department ako. So talagang pagandahan ng suot, pamahala ng mga gamit. And bukod doon, nag-start ako magkaroon ng fear sa immediate superior ko dahil nakikita ko kung paano siya magalit agad. Short-tempered siya and then namamahiya siya sa harap ng maraming tao. And konting kibot lang na may mali, nagiinit na yung ulo niya agad. Pero dahil nga gusto ko yung work, masaya ako sa work kahit gaano siya ka-loaded, nagdire-diretso ako and tinry ko yung best ko. However, maraming times na nagkakamali ako and napapagalitan din talaga ako. Until dumating yung regularization ko, thank God na nakapasa ako sa revalida namin. Doon nag-start yung concern ko, yung Egypt ko. Mas napuna na ng supervisor ko yung mali ko, even yung team namin, nabully ako dahil hindi kasi ako sumasabay sa lifestyle nila, pati kapag lunchtime, kumakain sila sa mamahalin. Ako kasi gusto ko nagbabaon. Doon lang ako sa table ko. Given pa na marami nga kaming trabaho, gusto ko dire-diretso yung work ko agad. Dumating ako sa point na invisible ako. Nung una hindi ko napapansin, ako na pala yung binibigyan ng alias. Pag nag-uusap-usap sila about sa work, nagbabat in ako, nag-help ako, pero hindi ako pinapansin. Nung kalagitnaan ko na lang napansin na hala, nabubuli na pala ako. Ignore ko yun, dire-diretso ako sa trabaho. Tahimik lang ako, wala akong pakialam kahit na aware na akong binubuli nila ako. Kaso, pagdating sa immediate superior ko, dahil nga literal na sinisigawan na ako, pag may mali ako, nagkaroon ako ng inferiority complex. Dumating ako sa point na gusto ko nang magpa-psychiatrist dahil feeling ko lagi akong may mali, bakit lagi akong napapagalitan, wala ba talaga akong natututunan dito sa work. So, ganun na yung nararamdaman ko. And bukod doon, nasisigawan nga ako sa harap ng maraming tao. Kala ko kinakaya ko kasi sobrang tahimik ko na lang, but deep inside, broken na pala ako. Sabi ko sa leader ko, walang word sa akin si Lord. Kasi tinatanong niya ako, ano bang sabi sa'yo ni Lord sa devotion mo? Sabi ko, walang word sa akin. Sa'yo ba meron? May confirmation ba? Or may word ba siya sa'yo para sa akin? Then sabi niya, wala namang voice from God daw na tungkol sa akin. Sa devotion ko, umiyak talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko nang umalis dito sa company. Ano po bang word mo sa akin? Bigyan mo na ako, Lord, ng word na umalis na. Kaso mas napapaiyak ako ni Lord. Kasi ang word niya madalas sa akin is do not fear. Isa na yung sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, I am with you. Nung nabasa ko yon, hagulgol talaga ako na, Lord, bakit mo ko gusto pang magstay? Napapersecute na yung anak mo, gusto mo pa ako magstay. So, ganun yung sinasabi ko kay Lord. Versus yung confirmation pa ng leader ko na walang word na umalis ako. So, tuloy lang, dumating yung point na nakaka-receive na ako ng IR. First time ko magkaroon ng ganon sa buong buhay ko na nagtatrabaho ako. Sa incident report, hindi ako marunong lumaban or mag-defend ng mga incident reports. Pinagpapatong-patong nung supervisor ko. Not knowing na since regular na ako, yun pala yung way niya para mapaalis na lang ako.
maipon yung reports ko para maging bad record siya and lumabas na negligence sa work. So, until first Christmas party ko with them, nagulat ako na ako yung best employee of the year. So, kahit ako nagulat kasi talagang nung tinatawag yung name ko, yung nasa isip ko, Lord, andito yung mga taong nang persecute sa akin, nang bubuli sa akin. Pero binigyan mo ako ng ganitong opportunity. Walang-wala na akong tiwala sa sarili ko. Pero ito pa rin yung binigay mong reward. So, sabi ko, Lord, ano ba yung nagawa ko para ma-please kita ng ganito at mabigyan mo ako ng ganitong reward. Then, habang naglalakad ako dun sa aisle, papunta dun sa stage, nung tinawag yung name ko, alam mo yung ramdam mo na lahat sila nakatingin sa'yo, tapos walang bumati kahit isa. Pero, kahit ganun yung ambience, sobrang ang saya ng heart mo, and at the same time, nagtataka rin ako kung bakit nandun ako sa moment na yon. Dumaan yung Christmas, yung New Year, syempre yung supervisor ko, dire-diretso pa rin yung incident reports. And then, February 2018, pinasa niya sa HR lahat ng IR. Sinabihan niya ako na anytime kakausapin ka na pinasa ko na yung IR mo. And then, chill lang ako. Pero syempre, nagpe-pray ako. Tapos, nade-demotivate na naman ako at natatakot ako talaga. Kasi nga, hindi ako sanay. First time ko maka-encounter ng ganong work culture and yung treatment sa akin. Yung road out ko, grabe lang si Lord talaga. Dumating yung March 2018 na tinawagan ako ng HR department para maset yung schedule namin para i-discuss yung IRs na sinapit ng supervisor ko. Kinabahan na naman ako ng sobra. Yung loob ko naglalaban, yung isip ko kung ano-ano naiisip. Nagkulong ako ng CR at doon ako nagpray 1 hour before yung meeting. So, pagdating ko doon, 3 HR yung kumausap sa akin. Then, yung 3rd HR, bago yung mukha niya sa akin. Nalaman ko na bagong HR head pala siya. And yung dating HR head na kadikit ng supervisor ko, umalis na. Siya yung pumalit. Another blessing is napaka-pro employee nitong bagong HR head. Kaya after niyang marinig yung side ng story ko, naintindihan niya yung point kung ba't ako nagkakaroon ng difficulties pagdating sa trabaho ko, kung ba't ko nararanasan yung mga ganong mistakes. Then ang sabi niya sa akin, itong mga IRs mo, hindi natin ipapasok to sa 201 file mo para hindi ka magkaroon ng record. Yung suspension na fina-file ng supervisor mo, ililift natin yun. Agad-agad, ginawa niya. Within the day, nakita ko na may pinasa yung HR sa table ng supervisor ko, telling her na dismissed yung case ko ng suspension. Nung kinausap ko yung leader ko ulit, nung week na yon, sabi niya sa akin, Nak, sige hanap ka na ng work mo. Then, after namin mag-usap, nag-quiet time na ako kay Lord. And, ang word na binigay niya sa akin, I think second time kong na-devotion to nung time na yon, Genesis 12 verse 1, nung sinabi ni Lord kay Abram na iwan niya yung country niya, yung mga tao, and dadalhin siya sa bagong land. So, after kong makalabas dun sa sitwasyon na yun, after kong makapag-resign, few months after that, talagang ang dami kong realization na si Lord talaga, no, hindi niya tayo basta ilalabas lang dun sa Egypt natin, dun sa sitwasyon natin na hindi natin gusto. He'll make sure na ililid niya tayo sa road natin palabas nang meron tayong mga makukuha. So, dito sa pinagdaanan ko na to, ito yung mga na-realize ko. First is, may ginawang pagbasag si Lord sa akin. Napaka-introvert ko,
Pero sa loob ko prideful ako na ang tagal po bago ko na-realize sa sarili ko na prideful pala ako. Napakatahimik ko pong tao pero galit ako sa taong mayabang. And in that way, nagiging prideful ako na parang ganito, ah, ang yabang ng dating mo, ako nga, ito yung narating ko. So, ganun po. And nung dinala niya ako dito sa healthcare company na to, pina-realize niya talaga sa akin na hindi hindi ito about sa taas ng pinag-aralan, sa dami ng achievement mo sa buhay. Thankful ako na nabasag talaga po ako doon. And patuloy akong nare-remind araw-araw na maging humble sa bawat bagay or sa bawat sitwasyon kung saan ako naroroon. Second thing po na pinarana sa akin ng Lord is yung learning. Siguro part ng pagiging prideful ko na hindi ko rin namamalaya noon is yung pagiging stubborn ko. Meron ako laging sariling opinion at sariling plano sa buhay. So, nung time na nandun ako sa healthcare company, ang laki talaga ng natutunan ko kung paano mag-submit sa leader, sa supervisor, sa business or corporate setup. Yung pag-open ko pa lang sa leader ko spiritually is napakalaking humility na po yun dahil hindi po talaga ako pala open. So, nagiging form siya ng pride. And then, natuto po akong sumunod and mag-submit. Tapos dito sa immediate superior ko, kahit na may ganun akong karanasan sa kanya, laki yung natutunan ko kung paano mag-submit sa tasks and sa immediate superior mo, no matter what. Kahit po may sarili tayong opinion, may sarili kang ideas, yes, we may suggest, but we still have to follow first sa kung sino man yung leader natin or superior. Lastly po, ang galing lang talaga ni Lord. Kapag nakita niya po talaga yung submission natin and yung paglapit natin sa Kanya during our struggles, hindi lang yung power niya and yung promise niya, yung i-reveal niya sa atin. But again, more than what we pray for or more than what we plan for, ganun niya ipapakita yung greatness niya. Kasi po, after ko pong makalabas or makapag-resign dun sa work, grabing blessing yung binigay niya. Hindi lang po ako natuto, hindi lang ako na-correct, pero na-remind pa ako kung sino talaga ako sa paningin niya. Ibinilik niya yung identity ko na nawala. Yung na-degrade ako, yung feeling ko na ang bobo ko, na lahat ng narating ko is balewala. Binalik niya po yun sa pamamagitan nung next work ko. Yung next work ko po talaga is sobrang taas po nung position. Grabe lang ni Lord ibabalik yung identity mo para ipaalala sa'yo na anak ka niya, sumunod ka lang, ilalabas kita at bibigyan pa kita ng mas sa hinihiling mo. And more than that po, yung pangbubuli na na-receive ko sa workmates ko na talagang invisible, may pangalan po talaga akong invisible nung time na yun, ako pala yun. Grabe ako minahal nung mga taong hinawakan ko po dito sa next job ko. Kaya grabe po talaga yung road out na to. Hindi lang siya tungkol mismo dun sa pinagdadaanan natin. But again, yung greatness ni Lord, yung promise niya, ipapakita niya rin po after pa nun. At succeeding pa until now. I just pray na kung may mga may mga pinagdadaanan din po tayo ngayon, I pray na hindi po natin makita kung ano yung negative side nun, but let's find yung beauty nung pinagdadaanan natin na yun and just fully entrust and surrender everything to God. So, to God be all the glory.